Actually, idol, hindi naman designed play yung unang puntos ni Kennard sa Lakers. Galing to sa broken play pa nga, closing out na si Guy Santos dito. I can say na na-contest niya pa rin to ng maayos. Pero this guy is the best 3-point shooter by percentage sa buong liga. Sniper talaga yan from downtown at naihulog nga niya ang unang puntos niya in a Lakers jersey. And nag-error nga rin to kagad eh. May sinusubok silang play dito, no, kung saan ibibigay sana niya yung bola kay Vanderbilt. Pero mukhang iba po ang nasa isip ni Vando dyan. Di natin nakita kung ano yung gusto nilang gawin dito, pero hindi nga sila nag-connect. Kita naman. Yun pala, yung play nila na gagawin na ito, tangan-tangan ni Kennard yung bola, then si Vando nga ay lumilipat na naman sa kabila tulad kanina. Yun pala, kay Kleber dapat ipapasa ni Kennard yan. Kita nga natin. Then na-miss actually ni Kleber yung opportunity rito kasi saglitang na-open si Kennard dito sa kanyang cut. Kita nyo? Ang kaso nga lang, may iba silang intention sa play at dribble handoff pala to kay AR. Cut na natin. Now ito po yung unang play na nakita kong dinrawing ni Coach JJ na para kay Kennard talaga. Hindi ito shoot pero pakita na lang natin. Simple lang din kasi to at kita natin si Marcus sa pinapostehan niyang si Pat Spencer. Siguro kung ako si Smart dito ay susubukan ko talaga na kaldag-kaldagin pa si Spencer dito para convincing yung gagawin niya. Kasi habang nangyayari yan, may off-ball screen na pala si Jax dito sa kabila. Nakita rin natin na umalis si Hachimura dyan para mas maganda po ang spacing sa kanya. Basang-basa nga lang to ni Horford pero good play sana. Isipin ninyo, isang fake niya lang dito. Warat na yung depensa ng Warriors pero good defense syempre kay Lolo Al. Mamaya umiba yung play na ito. Then as a floor spacer, dama na kagad ang kanyang presensya. Tignan nyo lang siya idol habang nag-yap ako rito. Sama nyo na rin po si Podziemski. Nung umatake nga si AR dahil sa pagiging kilalang shooter sa labas nga ni Kennard, ayan nga, hindi siya nilubayan ni Pods. Si Draymond pa yung sumulubong dito which is tama lang naman kasi siya yung isang big man ng Warriors sa court. Pero kasi, ang iniiwanan niya ay yung best shooter naman ng LA bago mapunta si Kennard in Rui. So pag pinagsama-sama mo yan, good things ang nangyayari kaso bricks lang si Kleber dito, open na siya, sayang. So natuto na nga rin po si Kennard, same spot doon sa natapal kanina pero inatake na nga niya yung close out. I think nagbe-beneficio rin yung Lakers sa mga ganitong recognition ni Kennard sa mga nangyayari sa court. Nagkaamuyan na sila ni Vando finally. Magkakat po si Kennard dito, papasok. Pero kasi, kaya naging maganda yan gawa nung pwede sa side na ito pumunta si Kennard at kunin ang dribble handoff. Kaya nga rin paniwalang-paniwala si Santos na ganyan ang gagawin nila. So gusto ko yung ganito niya idol mula nung natapal siya, ginamit niya na talaga yung thinking nung kalaban na kailangan siyang ino-close out lagi. At lagi naman din silang nakagat sa mga papeke niya. Kaya it opens up the driving lane para sa kanya. So hindi labas sa shooter lang tong si Kennard. May mga off the dribble na galawan din siya at ganda ng look niya kay Jake na binigay. Bricks nga lang siya this game. Then heto muli yung play ni Coach JJ sa kanya, no? Similar lang naman to doon sa tinapal siya ni Horford. Pero ngayon, magsisimula to sa screen or slip screen ni Vanderbilt kay AR. Then this game din kasi grabe kung umatake si Reeves. Hindi man siya umiscore ng malaki pero nakakalampas siya sa depensa nitong Warriors. Kaya syempre, need po ng help defense para i-cover siya. At dito na nga rin po nadala ni AR si Horford sa kanyang gawe upang maiwasan yung nangyari kaninang natapal si Kennard. Kaya nung nagbigay na po ng screen yung big man, libreng-libre na rin siya. All thanks sa pag-drive ni AR dyan kaya napahelp din si Horford and syempre sa screen ni Kleber kaya hindi nakabalik yung tao niya. Then magsunod na possessions to, nire-respeto talaga siya ng defense and for good reason naman din kaya imbes na dumepensa sa loob, yan silang nalapit sa kanya. Imagine niyo na lang idol kung si Gabe Vincent yung may ganitong play. Malamang hindi yan makakapaghigop ng dalawang defenders kasi as a Laker, 3 years nga siyang Lakers idol, 34% lamang ang shooting nun sa 3 which is below average. Feel mo pa nga mas mababa eh. Malamang kung kasing tinik ni Gabe in a Lakers jersey yung laruan niya ng final sa Heat, eh hindi yan mabibitawan. Eh ang kaso, hindi mo naman dama sa opensa. Ngayong season nga 3 times lang pong pumalo ng double digits ang scoring ni Vincent. Etong si Kennard double digits sa kagad first game pa. Kabado pa depensa sa kanya kasi ginaganto kaya nalilibre yung kakampi. Para sa akin idol, solid naman din ang pinakita po ni Kennard, 10 points, 2 rebounds, 2 assists and 1 steal on 50% shooting mula sa 3. Yung 10 points po na iyan ay okay na rin para sa Lakers off the bench. Gawa nung isa sila sa mga pinakamahihinang scoring teams ng liga. Kung maibibigay niya yung 10 points ng consistent idol every game, pwede na yan talaga. Upgrade na kay Gabe. Pero kita naman din natin kahit na hindi siya tumira, concerned ang depensa sa kanya kasi bawal na bawal mo rin talagang iwanan. Kaya kahit na walang score, nakakatulong pa rin talaga ang kanyang floor spacing. Ano masasabi nyo sa debut game ni Luke Kennard idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.